Good evening po from dito sa Riyadh, Saudi Arabia. Welcome back po sa Billy Pascual Revit Tutorials. Topic number 7 po tayo. Ang topic natin ngayon is copy monitor from Revit Link. So nag-open po tayo dyan ng metric multidiscipline. Dito po is gagawa po tayo ng grid line at saka levels, pero hindi po tayo gagawa from scratch. Mag-a-adapt po tayo sa existing na given Revit na sample architectural project. So dito nag-open po tayo ng yung metric multidiscipline. So makikita nyo, meron din po siyang given dyan na levels na elevation. And then ang gagawin po tayo, naka-open po dito yung yung level 1 na floor plan tsaka yung isang elevation ng view. So click po natin sa taas yung tab na Revit link. So ililink po natin dito yung given ni Revit na software na sample architectural project. So pag lumabas po yung ganyan sa Windows nyo, meaning old version yung na-open, and then may enough time para i-convert ni Revit yung file into new version, kasi 2024 po yung version natin. Yung inopen po natin is 2018 version. So automatically i-convert niyan, i-upgrade ni yung file from 2018 to 2024. So yon. Yung link po pala is similar sa AutoCAD, is XREF ang similarity niya. So dito open na tayo ng Revit link. So click natin yung copy monitor. Then select natin yung select link. So pag na-select natin yung link, nakikita nyo may nag-highlight. Ibig sabihin, yung para siya naka-block. I-click po natin yun and then copy. And then select po natin yung multiple. Pag na-click na po natin yung multiple, isa-isahin po natin i-click yung mga grid line. Pwede din naman po natin i-filter, pero mag-focus muna tayo dito sa pag-select ng grid line. Kaya natin po ituturo yun sa ibang topic na lang. So select lang po natin lahat ng grid line na yan, yung mga letter grid. And then hindi po tayo gagawa ng copy paste. Instead, i-adapt natin, kokopyahin natin yan. So click po natin yung finish diyan sa taas, may finish po dyan, i-click po natin. So bigyan lang po natin ng konting oras yan, segundo siguro, or wala pang isang minuto, para on process po kasi yung pagka-copy niya. And then sa tab sa taas, balik tayo dun sa copy monitor. And then click natin yung copy monitor, and then click natin yung finish. And then yan. So dito, palabasin po natin yung graphic visibility using dalawang Wing Victory, VV. So no need na po tayo mag-enter, unlike sa AutoCAD na kailangan pa ng mag-enter pa, nag-command. So BV and BV, then lalabas yung graphic visibility. And then punta tayo po sa tab na Revit link, and then i-off lang po natin siya, i-uncheck natin. So yan, nagkaroon na po tayo ng mga grid line galing doon sa nakalink na nilink natin na Revit link na sample architectural project. So ito po yung kagandahan na makakakopya tayo ng hindi tayo nagka-copy paste doon sa ibang paraan. So dito naman, so nakita nyo dito, nakalabas na yung mga grid line natin. At dito naman sa levels, mapapansin nyo, parang nagpatong yung dalawa. Meaning kasi, okay, dito naman sa BB enter niya, puntahan natin sa annotation tab, yung selection ng level.
uncheck muna natin siya para maipakita lang natin na pwede natin i-off, i-on yung level dito sa annotation. So mapapansin nyo kasi yung dalawang level na nakalabas sa kanan, galing yan sa mismong inopen natin na new. So balik natin yung selection ng level para lumabas uli sila. Dalawang klaseng kasi ng level yung lumalabas dito. Yung isa is galing sa link, and then yung isa is galing dito sa new metric multidiscipline. So the same process kanina, copy monitor, pero ang ika-copy lang po natin dyan yung mga levels from sa Revit link. So focus lang po muna tayo sa pag-click ng level na galing sa Revit link. So click lang po natin lahat ng level, na huwag po natin i-click yung given ni new metric multidiscipline na naka-open. Doon lang muna tayo mag-select. So same lang yan, i-click po natin yung finish, and then bigyan po natin ng konting oras. Okay, then finish uli, and then palabasin natin yung windows ng graphic visibility once again, and then makikita nyo dito, i-uncheck po natin yan para mawala yung, matira lang yung pinaka level. So mapapansin nyo dyan, okay natin, and then yon. So mapapansin nyo may parang grid bubbles yung given sa new multidiscipline. Yung sa nakopy natin, wala pa siyang pinaka level head, kung parang ganun yung bubbles. Pero since meron na naka load dito na system family, ilalagay natin siya doon sa system family na given na dito. So yun, mapapansin nyo, nagkaroon na siya ng pinaka logo ng level, tsaka yung description kung anong level siya, and then at the same time yung elevation. So i-click natin yung natitira at italaga natin doon sa selection natin kanina. So yun, lumabas na yung mga symbol ng level. Ngayon, isang tip pa uli para mawala itong level naman na galing sa new metric multidiscipline. So dito punta muna tayo sa ang gagawin po natin dito, gagamit naman tayo ng tinatawag na work set. Isiset natin siya sa work set. Yung work set po para siyang layer sa AutoCAD. Ang gagawin po natin dito, yung level na galing sa new metric multidiscipline, i-separate natin siya ng work set para mailaro natin siya kung gusto natin siyang ipakita o hindi. Kasi since isang category lang po lahat ng levels na yan sa iisang annotation category dito na level, pagka in-uncheck natin yan, madadamay lahat. So ang gagawin natin diskarte dito is gagawa tayo ng work set na separate. Kumbaga work set is parang layer siya sa AutoCAD . Ang gagawin natin, makikita niyo sa baba, i-click lang po natin yung work set dito, and then ang gagawin natin, mag-create tayo ng another work set para dito sa dalawang level na naiiba, na hindi natin kinopya sa Revit link kanina. So yun nga, isa-set natin siya sa work set, and then ang gagawin natin dito, kung meron siyang given diyan na nakalagay is sa work set 1, gagawa tayo ng work set na panibago, na doon natin siya parang mag-create tayo ng new work set. Ayun. So click natin yung new dito sa Windows ng work set, gawa tayo ng
Example lang, gawa tayo ng, since meron tayong workset 1, gawa tayo dito ng workset 2 para doon natin bibigyan natin ng designation itong dalawang level as per dito sa ginagawa nating workset 2. Dito natin siya itatalaga para ma-designate natin yung dalawang naiibang levels na yon dun compare dun sa kinopya natin na levels from Revit Link. Okay? So dito yung tab po sa baba, yan, meron lumalabas na po yung nag-create tayo ng workset 2. So doon natin siya ipopwesto or itatalaga doon sa ginawa nating workset. Makikita nyo po dito sa kaliwa sa properties na hanapin nyo lang po dyan selection ng workset dyan. Doon natin siya isasama doon sa ginawa nating workset. So dito sa graphic visibility, punta po tayo sa workset. Lalabas po dito yung selection ng workset kung saan natin siya ilalagay. Example lang po ito para ma-designate natin itong dalawang levels na to sa panibagang workset na gagawin natin para hindi natin siya, para ma-hide po natin siya. So dito may selection po dyan ng hide. I-click po natin yung dalawang workset na yan, dalawang level dun sa workset 2 para ma-designate siya doon. So since naka-hide na siya dun sa graphic visibility, so i-click po natin yan. Pag lumabas po dito sa properties, may selection po natin tayo dyan na doon natin siya isa-set sa workset 2. So yon, mapapansin nyo na wala na yung isa. So pangalawang level naman, same process, i-click din natin siya doon sa workset 2. So yon, na wala na po yung dalawang level na given dito sa metric multidiscipline na inopen natin. So ayan, makikita nyo, dalawang view po yung naka-open natin, isang section tsaka isang level 1. Nakapag-create po tayo ng grid line and then level na hindi tayo gumamit ng copy-paste. Instead, yung proper practice na tinatawag is nagawa natin sa topic na to. So inuulit ko po yung Revit Link para siyang Xref. And then naman yung workset naman para naman siyang layer. Yun po yung parang similarity niya sa between AutoCAD and Revit. Sana may natutunan po tayo ngayon. Next topic po. Maraming salamat po sa suporta. Salamat po.